Good evening, good morning, good afternoon. Ayan, salamat na dyan na kayo. So, gandang oras sa inyo mga kapatid. Gandang oras kay Manang Remy Balunos Pawi, ganoon din kay Brother John Millante, kay RR Tamonte, asawa. Wala pa asawa ba yung wala. Si Ma'am Emilita Calisan Bundang, ganoon din po kay Ma'am Jaisel de la Cruz at Realaya Tante at mga Alpay Parwan family, ganoon din kay Ma'am Maylene, Ma'am Chilon, Ma'am Elvira Presto, ganoon din kay Brad Jason del Pilar. At saka si Ma'am Aileen Bautista, Banaya Tante, ayan. Ros Alpay, magandang oras inyo. At ganoon din aking apo na si Christine Balunos at Mahilo Makapagong family. So, salamat nandiyan na kayo mga kapatid. At siyempre, si Cholo Condes Agkawili. Sabi niya rito, salamat po at nandiyan na kayo. At siyempre, sa mga Kaalim family. Ayan. Salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, ang lesson natin ngayon ay siyempre, for all of us who fear the Lord po, ay dapat wag nating gayahin yung nangyari kay yung ginawa ni Moses at Aaron na napakalinaw yung sinabi ng Diyos. Pero nawalan sila ng galang sa Diyos eh. Yun ang masakit ko minsan. Kung mawalan ng galang yung tao sa iyo, titatransgress lang yung bang talagang inaapak-apakan lang ang yung rights mo po. Pero mga kapatid, tayo na may takot sa Diyos ay kahit saan tayo punta, behave tayo. Meron tayong good manners and right conduct. Kalagay ho yan Psalm 106 verse 3, diba? Ngayon punta tayo sa verse na ito. Para tayo na may takot sa Diyos ay magkaroon ng courage pa na magpatuloy. Dahil pakinggan natin ito bago mag-pray. Ready? Pagkatas ituloy-tuloy natin itong verse na ito, 19, 20, ganon. Pagkat napakagandang isipin na nakarating tayo sa araw na ito, mga kapatid, sa mga Arsadon family. Hindi Asardon, Arsadon. Ano po? Ready? Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Mantakin nyo yan. Okay, tuloy natin sa verse 20, Okay, sayin natin yan para mabless tayo sa oras na ito. Alright. Yeah. Ang sabi niya, thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of men. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. And look at 21. Tignan niya. Kasi meron tayong galang at respeto sa Diyos. Reverential godly fear. Blessed be the Lord, for He had showed me His marvelous kindness and a strong city. O tignan niyo mga kapatid, kayo na pumunta sa mga syudad, magtrabaho, meron kayong kasamang Diyos. Kaya huwag kayong matakot. At magandang oras kay Pastor Paulino at mga Soriano family. Magpray na po tayo. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nanonood na sa oras nito. Pagpalain niyo po sila. Nandyan yung mga Kaalim family, Millante family, Makapagong family, Presto family, ganun din mga Alpay family, Mitante family. Ganon din po ang mga kapatiran ay katulad niyan si Arsadon del Pilar, de la Cruz, at ganoon din po ang mga Laporga, Lasam family, at ganoon din po mga Parwan family. Pagpalain mo po Paulino family, Pawig family, Balunos family, Batong family, Rombawa, Rojas family, ganoon din po pang Diyos ang mga Andaya family, at mga Darisan family, Florentino, Somera, Sinopera family, din Kakatyan family, dan din po ang mga Duque family, Cortes family, at ganoon din po mga Kiambao, Quezon, Santos, Viterbo, Pangilinan, Garcia family sa Angeles City.
Di Rivera family. Salamat po muli sa mga Maragkon, Mercado, at nun din po Punayo family, at ganoon din po ang mga Malanot Bautista family. Bless them, Lord, and bless all those who will be watching this telecast. Bless also the Teopilo and the Taguba family. Keep them safe, especially Anthony Anton, and also Clive and Kay, and others who are working abroad like Mylene. Also help Sister Gilon to fly soon in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. So, salamat po sa inyo, ha? At salamat tayo na meron pa tayong time na mag-aral ng salita ng Diyos. At siyempre, yung mga estudyante natin sa Bible School, sa live streaming, ay mag-take note kayo sapagkat ang ating lesson ay maganda na po. Dahil tayo na may takot sa Diyos ay talagang iingatan ng Diyos. Yun ang sabi niya eh. Napakagandang isipin na katulad ko. Ako ang ebidensya na ang Diyos ay mabait ng kapatid. Oh, napakabait ng Diyos. God is so good all the time. Ganun yan. Oh, di ba? Kaya huwag niyo sabihin na unfair naman ng Diyos. All you have to do, kung meron kang experience na mapait, remember yung sinabi ko sa Nehemiah 13:2. Huwag mong kalimutan yan, kapatid, yung Nehemiah 13:2. May experience kayo katulad ng mga in-experience, ang papait talaga. Magingit-ngit loob mo, pero ipasa Diyos mo na lang. Bakit? Tignan niyo itong verse na ito. Because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them. Look at the last phrase. Last phrase. Read that with me, loud and clear. Go. Howbeit our God turn the curse into blessing. So, binabati kayong lahat. Nanonood. Ganon din kay Mr. Eduardo Lawigan, Binaraw and family. Magandang oras po sa inyo, sir. At talagang masugid ko kayong tagapanood sa Channel 38, RBC. So, salamat po. Yung mga apo mo, tawagin mo sa tabi mo at sabihin may makuha kayong aral dyan sa matandang pastor niya. Senior citizen na. Totoo yan. Ang bait talaga ng Diyos. Mataki mo. Who will ever think darating ko sa level na ito na may mga hawak akong mga tao? May mga hawak akong mga pastor. At tinuturuan ko sila kung paano talagang mag-progress. Mag-progress. Marami kasing tao ayaw mag-progress. And that's why our lesson today ay there is hope to all people who will fear the Lord. There is hope. Sabi ni Ronaldin, di ba? Okay, so there is hope. So si Aaron at saka si Moses, takin mo, sabi ng Diyos, sandali, bakit hindi niyo ko rinespeto? Hindi kayo natakot sa akin. Samantala, nakita ko naman ginawa kay Pharaoh. Ginawa ko sa Red Sea. Alam niyo mga kasama, na burn out si Moses at si Aaron. Later on na lang natin pag-aralan paano namatay si Moses. Kasi pinag-aralan na natin na namatay si Aaron. Pero mga kapatid, tayo na buhay pa. May pag-asa. Basta talagang magtiwala tayo sa sinabi ng Diyos. May pananampalataya tayo sa sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, yun na, huwag mo na i-question. Huwag mo na i-compromise. Totoo yan, mga kasama. As I said, never mar the blueprint of your life. Sabi ng Diyos, those that bear the vessels of the Lord must be clean and holy. Sapagkat God will use a sanctified, holy vessel. Katulad nito. Ayun, bakit ginagamit ito? Malinis eh. Ayan. Ngayon, is there hope sa ating lahat na siyempre binigyan ng Diyos ng
second chance. Ano po? Yes. Si Moses at si Aaron, wala na eh. Kinalabit sila. Wala na kayong second chance. Tingnan Numbers chapter 20 verse 12. Tingnan nyo bago tayo pupunta rito sa mga pag-asa pa, katotohanan para hindi matapos ang ating ministry. Remember, everything that you do in your house is a ministry. Minister, that is where you serve. Ano po? You are a servant. Mother ka, you are a servant. A daughter ka, son, you are a servant. A pastor, I'm a servant. Kahit sino tayo dito, we are all servants, and therefore, ang kasama, we need to listen sincerely to the word of God. The word of God to sinabi ng Diyos. Basta sinabi ng Diyos, sundin mo kahit masakit sa loob mo. Ay, sabi ko sa inyo, talagang pagpapalain ka ng Diyos. Ready? Diyan na kayo. Numbers 20 verse number 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because they believe me not. Look at that. Believe me not. Kaya manampalataya tayo sa Diyos. Let us believe God to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Ang sakit nun. Na-forfeit lahat yung inaasahan nilang blessing. The reason, mga kapatid, ay siyempre disobedience. But yes, there is still hope. Tayo na nakikinig, nanonood, nagbabasa ng Bible. You see, if we disobey, wala na. Now, people will put an end to their ministry like Moses and Aaron because, number one, why people forfeit their blessings? Katulad ni Aaron at Moses. At lahat sila maliban kay Caleb at saka si Joshua. Because we, mga kapatid, number one, why we will also be included in forfeiting all the promises, the promise of blessings. Number one, if we refuse to be rectified. Yun ang number one po. May mga example sa Bible, may mga tao, they refuse to be rectified. Okay? Gandang oras po kay Kaleda Pawig family. Ngayon, people in the Bible who refuse to be rectified ay katulad halimbawa nitong nabasa natin sa Deuteronomy 21. So mga anak, makinig kayo ha. The word rectified means to set right, to be remedied, to be purified. They refuse to adjust. They refuse to talagang maitwid. Yan ang ibig sabihin ng rectified. Ito. Sa Deuteronomy chapter 21 verse 8. Merong isang tao dito. Ayaw niya maitwid. Yes. Gandang oras sa inyo, Engineer Kaleda Pawig. Ayan. Mga kasama, may pag-asa. Basta tayo'y makinig, sumunod, at handang maitwid. Pero people who refuse to be rectified ay delikado. Look at this verse. Sa Deuteronomy 21:18. Okay? 18 na natin to. Verse 18. Ito, isang anak ito. If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father or his mother, and that when they have chastened him, will not hearken to them, then shall his father, tuloy natin, and his mother, ito yung due process, lay hold on him and bring him out unto the elders of the city and unto the gate of his place. And sasabihin, okay, here is
the reason why we brought our son. Look at verse 20, 21. Okay? Refuse to be rectified talaga. They shall say unto the elders of this city, this our son is stubborn and rebellious. He will not obey our voices or voice. He is a glutton and a drunkard. Bible said, and all the men of his city shall stone him with stones, that he die, so that thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Look at that, mga sama. You see, he refused to be rectified. Ayaw makinig sa nanay, ayaw makinig sa tatay. Ay, totoo yan. So, aming salamat po sa family Alvarez at Somera family. Pinagpe-pray ko kayo palagi. Ganon din ang Kapili Largado family. Okay. Ngayon, mga anak nagturo na ako noon ng signpost. Signpost, ano po, yung mga nasa highway. God's signpost so that you will not be destroyed. Katulad niyan, di ba? Gandang oras sa aking tagapag-pray na Pastor Lopez. Signposts are so important kung ikaw nagmamaneho. Sabi, slow down. Do not enter. No left turn. Ayun. Ano pa? Stop on red light. Yan. These are signposts. Ngayon, isa ako sa mga signposts in the highway of life. Nagsasabi sa inyo, okay, follow Jesus. Obey the word of God. Don't go with evil people. Ayan. So, nandiyan ang parents nyo, signpost mga yan. Kaya nga sabi niya dun ayaw talaga maituwid yung bata. Pinalo na, pinagsabihan na. So, ang last recourse is to bring that son to the judges in the gate. And then, sabi ng mga judges, okay, kung talagang ganyan anak niyo, wala nang silbi, wala nang, matakaw na, tamad na. Tuloy-tuloy pang magbarkada, tuloy-tuloy pang bisyo niya, mag-drugs pa. Okay. Itali sa gitna. Tali ang bata sa gitna. Lahat ng tao kukuha ng bato, ha? Takin mo yun. 1, 2, 3. Lahat bumato. Natabunan agad yung bata. Patay. Yun ang sabi ng Bible. Death penalty. Ay, salamat po kay Pastor Gilbert Hernandez, ang ating chief carpenter. Now, if you refuse to be rectified, delikado. Kasi sabi ng Proverbs 15:31, tingnan natin to. Merong talagang blessing pag ikaw makinig. Ay, sabi ko sa inyo, buti lang nakinig ako sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, kahit sa kabunta, huwag kang magnakaw, ha? Kung nagutom ka, hingi ka lang. Pagkain. Pero huwag kang magnakaw. Kung makakita ka ng pera, ibalik mo. Yan. Sabi naman ng nanay ko, putawlong ka po. Lahat ng babae, respeto mo bilang sisters mo mga yan. Salamat ang ganyan. Blessed evening, sabi ni Pastor Jake Lian. Congratulations, si Brother Jake. Pastor Aldrin. Tinutulungan ka na ni Engineer Pawig. Yun, kanya-kanyang role. Maraming pong salamat. Kaya salamat din sa lahat ng membro. Taki mo ba bagong mission? May bagong lupa. Ay, iniisip ko na naman kung kailan kami magbutas dun sa foundation. Yun ang role ko taga-butas foundation. Dahan-dahan lang naman kasi senior citizen. Okay. Anyway, may mga kwento pa ako kasi ng isang araw nagtrabaho na naman kami. Anyway, hindi na ako magtrabaho kasi wala na. Tapos na yung lababo Okay, tuloy natin ito kapatid. Proverbs 15:31, ready? Begin. The ear that heareth reproof. Ano? The ear that heareth the reproof of life, abides among the wise. Nakita nyo? Ibig sabihin, ito yung mga tao na nag-iisip ng progress. Nag-iisip ng maging kapakipakinabang sila. Mga tao na talagang they want to be a blessing. Remember that? Sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. Ganun po tayo rito.
O katulad ng mga ulap dito sa taas ko. Blessing yan. Kaya umulan na naman kanina dito. Ang ganda lang yung mga kapatid. Sabi ko sa inyo, meron akong tanim na sili binigay ni Pastor Manny Calyo. Aba, nung summer, hinahabol ko talaga diligan sa umaga, diligan sa hapon. Kasi talagang ang lulupay-pay. Ngayon at umulan, sabi ko sa inyo, pating dahon nila, sumigla. Ha? Ang gandang ihalo sa paa ng manok. Ayun. Ayun. Kahit lahat po. Ngayon, mapatid. Let us be a blessing. Lahat ng makikita sa likod ko, blessing yan. Ayan, yung mga kahoy, blessing yan. Pag namulaklak yan, sipsipin ng mga honeybee, yung mga kanilang nectar, gagawing honey. Kaya, let us be a blessing wherever we go. Huwag tayong maging selfish. There is no time to be selfish in these last days. Don't you know that? Tingnan ninyo yung Delta variant. Naku, mas matindi pa kaysa yung nangyayari. Huwag natin gayahin yung mga corrupt, sabi ni Senator Manny Pacquiao. May mga ebidensya sa ngayon na may mga corrupt. Bilyon. Ay, huwag tayong ganun mga kapatid. Alam nyo, magaang ang buhay pag ikaw ay maka-Diyos. Nusunod sabi ng Bible. Napakagaang. Tingnan nyo ang gaang ng buhay nila Abraham, sila Isaac at si Jacob. Napakagaang. Look at this. Gusto kong makita nyo. Look at this. Hebrews chapter 11. Kaya, yes, don't refuse to be rectified. Sa oras na ito, maituwid ka ng Diyos dahil nanonood ka. Ayun, napasigaw yata ako. Hebrews 11. Verse number. Ito 8 and 9. Kita nito, sabihin ko sa inyo, simple lang ang buhay. Kaya nga kung makita nyo yung lababo ni Pastor Red tama-tama lang si isang tao. Ayan, totoo yan. Ready, begin. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. And look at verse number 9. Itong gusto kong makita nyo mga misis, mga mister, mga anak. Simpleng buhay. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country. Ito na, dwelling in tents. Ano yung tents? Hindi yero. Canvas. Telon. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of whom the same promise. You know what? Simple living sila. Kasi sa verse 10, doon tayo papunta sa verse 10. Look at verse 10, kapatid. Anong sabi niya, mga kapatid? Kaya nga tayo anak ng Diyos. Dapat hindi na tayo mag-worry. Bakit mag-worry ka sa inaharap mo? Sabi ng Diyos, pinapakain nga yung mga ibon Ready, read. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Isipin yung eternity. Kaya nga, sabi ng Apostle Paul, yung problema rito, wala yan. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun, isipin yung mga kaluluwa ninyo kung hindi pa kayo saved. Isipin yung kaluluwa ng loved ones nyo kung hindi pa kayo saved. Kaya nga, pwedeng maituwid ang buhay mo. You know what? Kasi mahal ka ng Diyos. Ito ikaw na nanonood ka. Maaring one day, may nagbigay sa yung babasahin. Yun na ngayon paraan para, sabi ng Diyos, itutuwid kong buhay mo. Okay, nanood ka ngayon, at sabi mo, itinutuwid ako ng Diyos. Bakit natatamaan ako? At least, tinutuwid ka ng Diyos. All you have to do is to be flexi para madali kang ituwid. Pero kung magmamatigas ka, sino Diyos na yan? Wala Bible. Ay, delikado ho. Yan, you know why? Kasi kung brittle ka, madali kang mabali. Wag. Katulad nung mga kawayan sa amin, di ba? There was a time na may ang nasa likod ko sa lugar namin kawayan. Alam mo yung mga kawayan, kung humangin yan, nagpe-flexi yan. Kaya hindi nababali. Yung mga proud na kawayan, pagdaan ng bagyo at ayaw pang mag-flexi, wala na. Kaya pagdaan ng pagsubok sa buhay mo at ma-pride ka,
Walang mangyari sa'yo. Oo. Mag-humble ka. Accept it as from the hand of the loving Almighty God. Yun ang sabi ng Bible eh. Thou art the potter. I am the clay. Mold me. Bakit you can mold? Kasi, flexi pa, sariwa pa yung clay. Kaya habang sariwa pang isip natin, kasi nanonood ka eh. Ano ibig sabihin nun? You want to be molded into a beautiful vessel by God's loving hands. Ano po? Ay sabi ko sa inyo, talagang maging masaya ka sa buong buhay mo. So, don't refuse to be redirected. Ha? Oo. Alam niyo yung Corinthians, ayaw nila ma-redirect. Oo. Salamat po sa Gilon family. At siyempre, Alpay mga dapa. Ngayon ito mga kapatid, it's a Bible. There are people who refuse to be redirected. Say 1 Corinthians 5:1. Tingnan ito. Sabi na Apostle Paul, dito sa simbahang ito, dito sa Corinth, meron dito nagpa-practice ng immorality. Bakit ngayon verse 1? Ay, nasa Bible yan. Kala nyo, ngayon lang nangyayari yan, stepmother at yung stepson nagsasama. O stepdaughter at stepfather nagsasama. O kaya magsasama, walang kasal. O kaya may asawa yung isa dalaga. Ha? Kala nyo ngayon lang, noon ba yan? Diba, Sir Cesar Campo? O, nag-amen siya. Look at this verse. 1 Corinthians 5:1. Basahin na natin. Para makita nyo mga kapatid. Na ayaw ng Diyos na meron immoralidad ang kanyang church because His church is His bride. Ready, read. It is reported commonly that there is fornication or immorality among you. And such fornication as it is not so much as named among the Gentiles that one should have his father's wife. And then sabi na Apostle Paul, pakinggan nyo ito, mga kapatid, verse 2. And ye are puffed up, ay nagmamalaki pa sila, and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from you. Pinagmamalaki pa sila na may nagsasama sa kanilang bahay na hindi mag-asawa. May nagsasama sa loob ng church na hindi mag-asawa. Yung isa kasal, yung isa hindi. Alam mo sabi ni Apostle Paul sa verse 5? Tingnan natin. Anong gagawin sa mga yan? Away, ha? Excom. Kaya, ganyan malinisan ang church ni Lord Jesus Christ. If our churches refuse to be rectified, one day we will become, we will become a useless church. Kung halimbawa, inaalagaan ninyo mga immoral sa loob ng church, ha? Ano bang sabi ni Lord Jesus Christ sa Ephesians? Anong gusto niya sa kanyang church? Ha? Kinakailangan talagang marriage is honorable in all. Oo, talagang dapat okay, magpakasal kayo. Ngayon, kung hindi, the church will vote, na? They will be excommunicated. Ganun yan para naman hindi magalit ang Diyos sa atin. At yung mismo bride ni Christ, ha? Mga churches, the body of Christ. Ayaw na nilibitawan yung mga membro na immoral. O porket may mga pera mga yan, ayaw yung bayaran. So, salamat po sa aking pamangkin na Ma'am Tita Basang Andaya. Okay, ready? Ephesians 5, verse number 26 and 7. Sabi ko sa inyo tayo nakakaalam ng katotohanan. We must agree to be rectified by God's word and God's Holy Spirit. Ready, read. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano ba yan? 27. That He might present it Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it shall be holy and without blemish. Ganon yun. Yung bang walang masabi ng Diyos, no? Okay?
Pupunta sa Baptist Church yan. Okay, tunay na mag-asawa sila. Pero pupunta sa church yung tinatanggap pala ng Babaptist yung mga adulteresses. Oo, tinatanggap natin yan for salvation. To repent. Pero kung ayaw mag-repent, abay, sorry ho, hindi totoong pagre-repent nyo. Kasi ang repentance ay ganito. Nakalagay sa Proverbs 28:13, ha? We need to be, to be submissive, to be rectified, meaning to set right, to be, remedied, to be adjusted to the right direction. Ready? Itong repentance. Begin. He that covereth his sins shall not prosper. Kahit anong gagawin mo kung hindi mo ihahayag ang kasalanan mo at humingi ka ng tawag at iwanan mo lang. Pero sabi niya, but whoso, personal ho ito, whoso confess and forsake his sins or her sins, shall have mercy. O di at least, malaya ka na ngayon. Ang sarap ng malaya. At the moment you ask God to forgive you once, na-forgiven ka na. Kaya, begin to rejoice in the Lord. Dahil tinanggap ka na ng Diyos Ay sabi ko sa inyo, alam nyo, pag-aralan ninyo yung woman at the well. Di ba yung concern niya nung una ay malagyan yung kanyang banga. Ayan. Nakalagay, banga ng tubig. Ano nangyari nung nakilala si Jesus? Iwan niya yung banga niya. Anong ginawa niya? Ibang tubig ng buhay na ang kanyang kinakalat. Ganyan ka. Bakit nandyan ka ngayon? Kaya kung maituwid ka, ay gagamitin ka ng Diyos beyond what human expects of you. Ay masabi ko sa inyo, ay totoo yan. Bakit? Ang Diyos ay Diyos. So we must be willing to be rectified. Please don't refuse to be rectified. Sabi ng Diyos, so clear. It was articulated by God to Aaron and Moses that they need to speak to the rock. Wala sila ng galang sa Diyos. Alam nyo, kung wala na tayong takot sa Diyos, kahit ano-ano lang gagawin na natin, totoo yan. Oo. Pero mga kapatid, may mga tao ayaw maituwid. Tingnan sa Proverbs 27:22, Ayaw. Talaga ayaw ma-rectify. Oo. Oo. Ano sabi niya rito? 27:22. Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a vessel, yet will not his foolishness depart from him. May mga tao, ilang beses mong kausapin, hindi talaga na itutuwid. Ay, sabi ko sa inyo, ang hirap. Sigurado totoo yung sinabi ng manghuhula si Nostradamus. Pagbukas ko sa cellphone ko kanina, lumitaw Nostradamus prophecies in 2021. In the last remaining months daw ng 2021, dadami daw zombie. Sabi ko, parang nakasalubong na ako zombie. Totoo. Ang zombie kasi, they want their own way. Walang direksyon, walang authority yan They want to follow their own direction. And they tend to hurt people. At sabi niya, kahit ilagay mo pa raw yung isang fool sa ganito, ito. Ito. Ayan. Ilagay mo sa mortar at dikdikin mo ng pesel. Ayaw pa rin daw maituwid. Ito sa amin, wagi. And then ito alsum. Pagdikdikan niya ng bawang.
Silly. Mga mangmang, sabi ng verse natin, di ba? Kahit dikdikin mo raw mangmang. Ha? Ayaw pa rin maituwid. Alam mo, umiyak ng puso ko sa ganyan. Eh. Totoo yan. Oo. Yung mga tao ayaw maituwid. Oo. Kaya, chances are, ako na lang iiwas. Totoo yan. Bakit? Ayaw maituwid eh. Nagagalit pa sa iyo. May kaibigan ako na tatrabaho sa government tong araw. Siyempre, Bible study kami dyan sa kanilang office tong araw. Siyempre, naging kaibigan ko na. Sir, sabi ko, sigarilyo mo eh. Alam mo naman yan, di ba? Nakalagay sa pakete niyan. Government warning. Ano? Cigarette smoking is cancerous. So, okay lang siya nung una. Ay, nainis. Kasi every time makita ko siya, Sir, anong sabi sa akin, Pastor? Hindi mo naman pera kung binibili ko ng sigarilyo. Huwag na akong pakialaman. Nanahimik na lang ko. One day, text yung kaopisina sa akin. Namatay na si ganito. Anong kinamatay? Ayun. Enlargement of the heart and lungs. Ayun, ginawa niya ni Pastor Culyado ng kanya. Ng mausoleo niya. No? Tingnan mo yan, nagkapera pa si Pastor Culyado dahil madaling namatay. Ito ang kasama. If you refuse to be rectified, one day, katulad kayo nung tao, nabutas to niya. Binutas kasi hindi na makahinga. Pag nagsalita, may ididikit dito para magsalita. Bakit? Dahil sa sigarilyo. Oh. Parang sabi niyo, Pastor, yun ang pera. Pero yung mga nagmamahal katulad namin, ay sabi ng Bible, faithful are the wounds that comes from a friend than the kisses of the enemy, for they are deceitful. Ay yung magbigay sa sigarilyo, kababae mo pa naman. Yan ang mga hindi nagmamahal sa iyo. Bibigay sa iyo ng mga alak, hindi magmamahal sa iyo yan. Oo, tingnan nyo nung nag-dedicate kami kay Star, Ganna Banlasan. Pagtingin ko, puro senior citizen babae. So, nagtanong ako, kumusta po si Mr.? Ay, tagal nang namatay. Anong ginamatay? High blood. Yung isa naman, anong kinamatay? Aksidente. Bakit? Lasing, nagmotor, patay. Tingnan mo. Kaya, ang kasama, pinadala ko ng Diyos dito para magsabi ang Diyos sa iyo, mahal kita. Kaya, ayan, nandyan si Pastor Legacy, nagsakripisyo para mawarningan ka. Kasi yun ang sabi ng Bible . We are here to warn people. Don't you know that? Huh? We may not win you all, but we can warn you all so that we will not be guilty in that day or on that day at the white throne judgment when God will pronounce this verse sa inyo. Kaya I don't want to hear that verse be pronounced sa inyo kung magsisi kayo at tanggapin niyo si Jesus. Magsisi means talikod na. Matthew 25:41. Ayaw ko marinig yon. Nandun ako . Nandun tayo mga believer. Pakinggan nyo ako. Mga believer nandun tayo. Pag i-pronounce ni Lord Jesus Christ yan sa lahat ng kaibigan natin, lahat ng loved ones natin, sa white throne judgment. Nandyan tayo. Look at this verse. Ano sasabihin ni Lord Jesus Christ? Ayun Then shall he say also unto them on the left hand. Ang sabi ni Jesus sa mga ayaw magsisi, ayaw ma-rectify. Ano sabi niya? Depart from me, you curse, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Nakinig kay Satanas . Kaya, ayun. You refuse to be rectified. Di na namin kasalanan yun. Pero, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay nandito ako ngayon. At ngayon, at dahil naituwid ka,
Sabi ni Lord Jesus Christ ay ganito. Tingnan natin to, ha? Magandang future mo. Bakit? Ay, kalimutan ng nakaraan. Sumunod kay Jesus. John 8:12. Memorize mo yan. At maging masaya ka. And yet it takes time. Kaya nga, gumawa ang Diyos ng paraan na nandyan kami, tinawag niya, para alalayan kayo. Oo. Kala nyo madali lang magpastor. Ang pastoring, wala talagang panyan. Well-defined na salary, wala. Kaya lang sa awat biyaya ng Diyos, maraming membro. Kaya mas malaki pa ang blessing. Salamat po sa mga nagsusuporta. Ready? 8:12, ready? Read. Nandiyan kayo? Okay. Nandiyan kasi ang aking estudyante na Daniel Alayban eh. Ayan. Ready, read. Then spake Jesus again unto them saying, I am the light of the world. Tuloy mo, tuloy mo. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ibig sabihin, kahit man lakad pagong ka, katulad sinabi ni Attorney Kerry, ayan, Karayogan, Taguba, kahit man lakad pagong tayo, Attorney, di ba? Kilala ko ni Attorney, lakad pagong. At least, kahit pa paano may accomplishment. Sabi ni Lord Jesus Christ, he who follows me shall never walk in darkness. Ibig sabihin talagang nakakatawid ka. Kaya nga katulad niyan. Tagal na kami magkapitbahay ni Attorney Carrie, Yage, Taguba, Karayugan. Buhay pa rin kami. Tapos katulad niyan, araw-araw tayo nagbi-minister, di ba? Salamat, Pastor Lopez, pinagpe-pray niyo ako, ha? Kapatid, thank you pala. Pakitabi kay Sister Carrie. Salamat sa suporta niyo, ha? Kanon din kay Sir Kit at Crisel. At lalong-lalo na, siyempre, pinagpe-pray namin kayo. Lalo na si Ma'am. Nag-retire na pala si Ma'am Naomi. Ay, congratulations, Ma'am Naomi, ha? At least marami kang Ruth dyan, di ba? Si Ruth, nakapag-asawa. Okay ba? Si Sir Felix, salamat po. At siyempre si Clive at Kay, pagpalain ka ng Diyos. Saya at Earth, siyempre, palain kayo ng Diyos. So, makita natin dito, pag sumunod tayo sa Panginoon, no obstacle will hinder us to progress. Yun naman sabi ng Bible eh. Look at this, Look at this. Pakinggan niyo ako. Joshua 1:8. Sabi ko sa inyo. Pakinggan niyo, yung salita ng Diyos to eh. We are still on that subject. We need not refuse to be rectified. We must agree and humble ourselves to be rectified. To be, to be set aside for purification. Okay, ready? Read. Diyan na kayo. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Saan ba yung book of the law? Ito. May hawak kayong book of the law. Law book ito eh. Divine law book. This book of the law shall not depart out of thy mouth. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Tuloy nyo. For then, thou shalt make thy way, prosperous. Itaas na nga natin yung computer na yan. And then thou shalt have good success. Pero, ang condition ay meditate therein day and night. Observe, the word observe is put it into practice. O katulad nito, Okay, bago ko, baka malimutan ko. Lord, sabi ko, nung isang araw, tulungan mo ako hindi na magalit sa araw nito. Lord, please lang. Kasi may construction na. Nagbibuild. So, make the long story short, nagpe-pray talaga ako. Lord, hindi ako magalit sa araw nito. Abay pagdating ko. Kasi sabi ko kay Pastor Gilbert, alala mo, marami ng semento doon, pang finishing. Abay,
Pagdating namin doon, nabawasan ng 6 na bag na simento. Paano nang mag-finishing si Pastor Gilbert? Pero hindi ko nagalit. Lord, sabi ko, kung magalit. Hindi ko nagalit. Salamat sa Diyos. Sabi ko kay Faith, from Anapatan kasi to Cordova ay 3 kilometers. Faith, kasi maruming kamay ko, maraming simento. Pwede pasamahan ka kay Sister Joseph. Kuha kayo ng simento. 6, kasi 6 ang missing. Ginamit yung simento sa flooring. Sabi ko, pang-finishing yun sa labas. Kasi nakakahiya masyado sa daming tao lumadaanan. The word is priority. Alam mo ibig sabihin ng priority? Ha? Ang priority ay sa labas para naman maganda tignan. Sahig naman, pwede naman apak-apakan yan para masiksik pa. Hindi ako nagalit. You know why? Nag-pray ako Pray without ceasing talaga. Ang bait ng Diyos. Kaya, pwede mo sadyain hindi magalit. Mag-pray ka kasi, Lord, tulungan mo ako hindi ko mainis, magalit sa araw na ito. Kaya. Di ba sabi ng verse, tignan natin ang verse, ha? Kaya kayo dyan na hindi nakakalimot sa nakaraan, i-memorize niyo ang verse na ito. Ano sabi ni Philippians 4:13? Sige nga. Ano sabi niya dyan? Philippians 4:13. Alam niyo yung verse na yan, pero gusto ko lang makita niyo ito, ha? Kaya niyo yan. Ready? Read. I can. Huwag niyo kalimutang I can. I can do all things through Christ which strengthens me. Alam yung ibig sabihin niyan? Yung sabi niya, you can humble yourself, you can also control yourself when you are a recipient of many blessings. Ganun yan. Hindi yung makalimot ka, hindi. You can have self-control because the Holy Spirit of God in you. Ganun po yan mga kasama. O katulad nito, sabi nyo, hindi nyo makontrol ang sigaw nyo, one day, ganito yan. Hello, sabi ng tao sa gate, hello. Pero naririnig na sisigawan si Mrs. at Mr. Sabi ni Mrs. kay Mr., ikaw, palagi ka lang ganyan. Ang sabi ni Mr. kay Mrs., ikaw, hindi dapat kita pagkasalan dahil mabunganga ka. Ang ingay talaga nila. Kung matok yung tao sa gate, di nila naririnig. Sabi nung nasa gate. Inawagan yung number nung lalaki. Nakita, pastor nakalagay doon. Hello, pastor. Good morning. Saan kayo, pastor? Sabi ng pastor, nasa gate. Huminto yung mag-asawa. Nag-away. Sabi na, pastor, pasok po kayo, mag-merienda. O pwede pala makontrol ang away. Kung nandyan si pastor. Don't you know? There is someone greater than your pastor. Who is that? Jesus. Sabi ni Jesus, di ba? Ano sabi niya sa Hebrews 13:5? Kung minsan kasi wala tayong takot sa Diyos, kaya sigawan dito, sigawan doon. Hindi naman kayo pinagsama ng Diyos at mag-away. Hindi. Aso at pusa nga, hindi na nag-aaway ngayon. Nakita ba yung pusa natutulog sa katawan ng aso nung nakahiga yung aso? So hindi nag-aaway. Basahin natin to. Let your conversation be without covetousness. May covetousness kasi kayo nag-aaway. Gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Wala doon. Without covetousness nga And be content with such things as you have. Why? For he had said, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Tingnan nyo yan. Kaya, wala kayong lisensya mag-away na. Wala. Tignan ko kung may certificate of license kayo mag-away. Wala. Ang nakalagay sa Bible ay, in everything, give thanks and let us do good to everyone. And if it be possible, let us live peaceably with one another because we are peacemakers. So, hindi aksidente na nanood ka ngayon dahil gusto ng Diyos, limutin mo na karaan. And then, you follow Jesus. Sabi ni Jesus, when you follow me, talagang you will be the joyful person all the days of your life. Bakit?
content ka. You will not compare yourself with others. But sabi nga ni Leah Bolin, yung colonel na taga Davao sa US Air Force, sabi niya, don't listen to the negative words of the bullies, sabi niya. Ay, pakita niya, Leah Bolin, nasa US Air Force. Alam niyo, nag-retire yung kasama niya. Siya na ngayon ang head ng isang department. Babae lang yun. Marunong magpiloto, kapatid. Oh, why was she able to excel? It's because, sabi niya, don't listen to people who are your critics. Hindi ka maubusan ng critic dito eh. Wala, hindi kami critic. In fact, sa oras nga dito, ang ganda-ganda na ng background ko. May mga critic pa. Bakit? Halatado daw, puti ang buhok ko dahil ang background ko ay blue. Eh, ano palang gusto niyong background ko? Itim? Wag naman, mga kapatid. So, mga kapatid, gusto ko lang maging masaya kayo, you know. Rejoice in the Lord. Now, nasa free country tayo. O katulad ng iba sa inyo, gumaling na sa COVID. O hindi kayo naapektuhan ng COVID. O, that is what we call the grace of God. Because God loves you. Now, nakaka-move on ka na. At ngayon, gusto ng Diyos, gamitin ka like the woman at the well, like Joseph, like Daniel. Kapatid, you know, the story of Daniel, ang dami rin. Mga nang bully sa kanya. Pero anong ginawa niya? Consistent siya. Lumapit, nagpray. And nag-memorize ng Bible. Sabi ng Daniel chapter 9, ni-memorize ni Daniel yung book of Jeremiah. Magpray na po ako. Anong Diyos, salamat po sa mga nanood. Nandyan yung mga da, Karayugan, Taguba family. Ganon din po ang mga Chupilo. Ganon din po ang mga Alpay. Ganon din po Mitante, Milyante, Malasab, Maragun family. Ganon din po ang mga Sumera, Stopera, Soriano family, Paulino, Pawig family. At ganon din ang mga Daya ng Abuso, Alpay family. Ganon din po ang mga Singapan, Rombawa, Rojas family, mga Tangonan, Presto, Pagulayan, Ponayo family. Ganon din po pa Hernandez, Hernando family. Ganon din mga Tulay, Abaneg, Bukel, Balunos family. Bless them, Lord. And yes, I pray also for Pastor Reggie. Pastor Red, especially sa kanyang billing project na matulungan pa namin para magkaroon ng finishing. Salamat po at hindi ako nagalit ng isang araw nung kinuha nila yung 6 na bags na simento at napalitan naman dahil sa suporta ng mga membro dito. Thank you po, Lord, sa pagtitiwala mo sa akin sa mababait na mga membro. Maluwang puso't kamay. Bless them more. Keep them safe, Lord. Pray for Ateni and Anton in foreign lands. Bless them with Sister Mylene, Clive and Kay, and even Ashok and Ria, together with Gerald, Abby, Aldil, and Aden, and also Lord for Che and Cha and Pael, and together with Stella and my pamangkin also, Bale and Pete and Mulen. Thank you for hearing us. In Jesus' name, amen. He never said you
shine. And he never said there'd be no rain. There'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and he will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Your shattered dreams, your wounded hearts, your broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and he will turn your sorrow. Yes, he will turn your sorrow